Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. When there is a test, there will be a testimony. Amen? When there is a crisis, there will always be triumph. Kaya nga po, laging unawain natin, there is no success without much failure. Because failing is only the result of what we don't know. Ang atin pong pagkabigo ay resulta ng hindi natin alam. So it is more on education and learning. Kaya pag nabigo ka, Panginoon, mali ata ako. Ay tsak na mali nga tayo kapag tayo ay bigo. So tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos sa aming Ama, napakadakil at napakabuti mo. At turuan mo kami na ikaw ay makilala namin dahil sa pagkilala sa iyo, doon ay may lakas at ang iyong pagsama ay tiyak. We desire to know you, and we desire to grow in knowing you, because knowing you is the only way to let your presence go with us, and we will be strong by your presence. Thank you for everything. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nais ko po munang unang inyong marinig ay prophecy. Because God guided His people through prophecy. Through the mouth of the prophets, God guided His people. And by prophecy, God preserved His people. Kaya kailangan ang salita ng Diyos ay paniwalaan mong ito ay gagawin niya. Huwag na huwag kang mag-aalinlangan na baka hindi mangyari ang salita ng Diyos. Lagi pong mangyayari ang salita ng Diyos. So ang unang propesiya bago sa kabuuan ng mensahe, sa Micah 4:13. Micah 4:13. Napakahalaga po na maunawaan mo ang mangyayari sa hinaharap. Arise and dress, O daughter of Zion, for I will make thine horn iron, and I will make thy hoops bronze or brass. And thou shalt beat in pieces many people, and I will consecrate their gain unto the Lord, and their substance unto the Lord of the whole earth. So, what is this prophetic message? Daughter of Zion. And who are the daughter of Zion? Ikaw po ba'y mahilig manalangin? Ikaw po ba ay gawi mo ang sumamba sa Diyos? Ikaw po ba ay bihasa at sanay na purihin at pasalamatan ng Diyos? Because Zion is stand for worshiper, intercessors, prayerful, sabik na sabik sa Diyos. At pansinin po natin yung horn, hindi po ito sungay ng demonyo. Ang horn po ay power, ability. So thine horn, thy power, thy ability will be like iron. Ibig sabihin, matibay, matatag. And I will make thy hoops brass. So ang iyong paa ay gagawin kong brass, bakal din. Ang ibig sabihin, ang lahat ng mahilig sumamba sa Diyos, ang lahat ng mahilig magpuri sa Diyos, ang lahat ng mahilig na magpasalamat sa Diyos,
Siya ay magkakaroon ng kakaibang kakayahan. At siya ay magkakaroon ng kakaibang pangyapak. Sapagkat pansinin po natin, kapag ang iyong pangyapak, kapag iyong paa ay bakal, ay hindi ka ho pwedeng masugatan ng bato, hindi ka po pwedeng madaig at mapagod sa iyong takbuhin. Ngayon, pansinin po natin, may gawain. Kapag ikaw ay mahilig manalangin, mahilig magpuri, mahilig magpasalamat, idagdag natin ang mahalaga, mahilig magbasa ng Biblia. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung doon sa panghuli ay mahilig siyang bumasa ng Biblia. Nakukuha niyo po? Kaya nga, kung ikay magiging matalino, huwag kang mangangaral ng hindi iniutos sa iyo ng Diyos dahil ikaw ay aawayin ng mga tao. Kailangang narinig mo na ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Nung utusan ako ng Diyos na mangaral sa bus, nawala yung hiya at nawala ang takot at tahimik ang mga pasahero. Lalo na sabihin ko, hindi ako libre. Halika, konduktor, magbabayad ako ng pamasahe. At pinakinggan nila ang boses ko. Bakit? Dahil iniutos ng Diyos na mangaral ako sa bus. Huwag yung naisip mo lang. Hello? Dahil pag naisip mo lang, dahil sa kagustuhan mo, that is presumptuous. Ibig sabihin, gusto mo lang. Mapapagod ka at walang probisyon ng Diyos sa iyong gagawin. Basta iniutos ng Diyos, protection at provision, kasabay. Sabihin mo sa iyong katabi, basta iniutos ng Diyos na iyong ginawa, protection at provision, magkasabay. Amen? Kaya, pansinin po natin, thou shalt beat in pieces many people. Ano po ang ibig sabihin? And I will consecrate their gain unto the Lord, and their substance unto the Lord of the whole earth. Ibig po sabihin, mas magiging kang mahusay, mas magiging kang matalino, at mas magiging kang maunawain sa mga panahon na daraan sa iyong buhay. Kaya't yung mga hindi kumikilala sa Diyos, yung kanilang pakinabang ay iyong kukunin, ialay mo agad. Hello? Yun pong transfer of wealth ay mangyayari if your surrounding is in total chaos. Transfer of wealth will take place when everything is chaotic. Kapag ang kapaligiran po ay hindi mo na maintindihan at hindi mo na maunawaan kung ano ang gagawin mo, yun yung sandali that the rapid blessings will take place and you will have it. Salamat at hindi ninyo maunawaan ang lubusan. Sa Isaiah. So bago po ang kabuuan ng mensahe, before the body of the message, kailangang makita mo po ang gagawin ng Diyos sa hinaharap. At nais kong ipaunawa sa iyo, your yesterday is gone and your tomorrow is doubtful. Tapos na po yung nakaraan. Huwag ka nang magsasayang ng kahit isang segundo sa nakaraan. At huwag ka rin magsasayang ng oras sa hinaharap. Dahil walang nakatitiyak ng kanyang hinaharap. Sino rito ang mabubuhay ng 50 taon pa mula ngayon? Hello? Ang mahalaga ay ngayon. Now value the present time and do good today. Yung ginagawa mong kabutihan ngayon, ang siyang sisiguro sa iyong hinaharap. Ulitin ko muli at isulat ninyo, your yesterday is gone. And your tomorrow is doubtful. Now, value the present time and do good today. Magagawa mong gumawa ng kabutihan. Tama yung ginagawa ng ating kapatid na mangaral.
Pero kapag hindi tinatanggap ang salita ng Diyos, ay iwan mo muna sila, baka hindi pa oras. So I encourage you to carry on and go on. Alam kong kalooban ng Diyos na ikay mangaral. You are anointed to preach. Pero kailangang lumago tayong lahat sa discerning of spirits. Saan ba tayo kailangan? Kaya napakahalaga po na ating maunawaan. So sa Isaiah 66:8, Isaiah 66:8. Nais kong makita ninyo ang kagandahan at kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children. Pwede bang maging isang bansa sa loob ng isang araw ang isang bayan? In a day, May 14, 1948, naging bansa ang Israel. Maghapon lang po yun. In a day, yung paglaya ng mga Israelita ay naganap just overnight. Ang pagkilos po ng Diyos ay mabilis. Yung 38 taon na lumpo nung makasalubong ng Panginoon, tumayo ka at iyong bilutin ang iyong banig. Pinagali ako ng Panginoon, sakit ko sa paa. Mahigit 2 years. Nung nakaraan, 3 years and 4 months ako nag-suffer sa aking kanan na paa sa sakit na silolialtis. Tapos nung paggaling mga ilang buwan lang, yung kaliwa naman ang nagkasakit. Tapos mga 2 years yun na naitapon ng tindira ko yung gamot ko. Hindi na ako pumunta sa doktor, basta tinitiis ko na lang kung anong sakit. Tapos minsan may pinamik na lang iniinom ko. Pero purihin ang Diyos, nakapag-close ako ng property na bininta ko, na-close ko yun na ang halaga ay 8 million lang, pero ang commission namin doon ay dapat 240 lang. Pero umabot ng kalahating milyon. Palibasa yung abogado na may hawak doon, yung dalawang abogado, palibasa pagpira na talaga, ang sabi, kukunin namin dito ang 150,000. Sabi niya, hindi kami makapiyo kasi sila may hawak. Pagkatapos sa April pa raw bibigay yung aming commission. Ay sabi ko, pabalihin nyo na lang kami, attorney, nakabali kami kahit konti. Sabi ko, lagyan ko kaya yung paa ko. Kasi yung paa ko araw-araw mayroong natatanggal na na balat. Hindi naman nagninipis. Sabi ko, may Diyos talaga, pero bakit pantay araw-araw may natatanggal na balat? 2 years na. Tapos nung nilagyan ko ng BL, diskumpiyado pa ako, yung konti lang muna nilagyan ko. Gumaling. Tapos, nilahat ko na, pinahiran ko ng BL, yung paa ko. Pero ng Diyos, 2 days lang, gumaling na yung paa ko, natuyo. 3 days, magaling na talaga. Kasi dati, nagmimidyas ako, lagi nakabinda ang paa ko, nahihiya ako. Pero ngayon, wala na. Pero ng Diyos. Kasi po, kung hindi gumaling yon at nagka-commission ako, pababalihin ako ng abogado dahil aawahin ko siya pag hindi niya. Kasi magpapagamot ako. Puri ng Diyos, talaga naman na napakabuti ng Diyos, di po ba? Wala tayong masabi. Puri ng Diyos. Puro pasalamat. At siya tumayo. Kapag kinatagpo ka ng Diyos, biglaan ang pagpapala. Amen? Huwag kang mawawala sa mga gawain ng Diyos. Forsake not attending. Do not forsake attending fellowship. Laging may nakatakdang bigla ang himala. Amen? Yung 12 taong dinudugo, hinipo lang ang laylayan ng baro ng Panginoon. Kailan siya gumaling? After 1 month? No. Immediately, siya gumaling. Kaya ito, a year of the immediate and quick. This is the year na mangyayari yung matagal mo nang iniiyak sa Diyos. Ito yung taon. At sasabihin ko sa inyo sa mga tracing numero, doon mangyayari sapagkat ikaw at ako ipinili para sa 13th revelation. Nakukuha niyo po?
Kaya nga po, hindi pagkakataon na ako'y kinasal September 13, 1975. Ito po ay tinakda para lansagin ang katatakutan sa petsa 13 at sa numerong 13. Oh, glory to God. So, sa verse 18 ng Isaiah 66, so walang imposible sa Diyos. At wala ring magiging imposible sa naniniwala sa Diyos. For I know their works and their thoughts. It shall come that I will gather all nations in tongues, and they shall come and see my glory. So ano ang iyong aayusin? Your works, your thoughts. So what will be the work that we shall be working? Keep on believing. Keep on believing that any moment darating yung himala na matagal mo nang hinihintay. Amen? So, sa iyong isipan, huwag kang mag-aalinlangan. Paniwalaan mo kahit wala nang naniniwala sa iyo. Ang mahalaga, ikaw at ang Diyos ay magkaisa. Kaya nga, ang titulo po ng mensahe, napakahalaga po, Words, Powerful Agent of Change. Mga salita mo ay makapangyarihan at ito ay magbabago ng iyong buhay. Ngayon ilang bagay po ang dapat ninyong matutunan. Number 1, free yourself from all fear. Palayain mo ang iyong sarili sa maraming katatakutan. May taong natatakot na baka hindi na magising. Pero hanggang ngayon, gising pa rin. Amen? So, atin pong unawain, ano ba ang mga katatakutan? Ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Alam niyo po ba na merong 365 verses na tumutukoy sa fear not? One each day for 365 days in the year. Merong katapat na fear not. Ano po ba ang takot? Sino rito ang gusto na matatakutin? Wala pong may gusto na maging duwag. Wala po. Kaya nga kayo narito dahil alam ninyong may himalang mangyayari at ito ay nangyayari na. Ikaw ba'y naniniwala na nangyayari na ang himala sa iyong buhay? Praise God. So ngayon, atin pong kilalanin ang mahalagang katotohanan. Ang tao ay gagawin kang matatakutin. People will make you afraid. Sa Nehemiah 6 verse 9, ipakikita ko po sa inyo ang isang mahalagang katotohanan, kailangang wala kang takot. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan wala kang takot. Tatanda ka na ikaw ay magiging maunlad, masagana at pinagpala. For they all made us afraid, saying, their hands shall be weakened from the works, that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands. Ano ang sabi ng tao kay Nehemiah? Dahil si Nehemiah po ay inutusan ng Diyos to rebuild the walls of Jerusalem. Wala siyang tao. Siya ay OFW. At wala siyang karanasan tungkol sa pag-repair ng walls of Jerusalem. Napakataas po nun. At napakalapad. So paano niya ito i-repair? Kaya doon sa kanyang kawalan, una ng know-how, experience, at first time, na siya ay mag-repair ng walls. Nais kong iyong maunawaan, basta narinig mong ipinagagawa ng Diyos, hindi na po kailangan ang qualification. Hello? So si Nehemiah ay isang tagasali ng alak. Wala siyang karanasan tungkol sa civil work. Wala siyang pagkaintindi sa engineering work. Kaya, natural lang na sabihin ng mga tao sa kanya, laitin siya, pagtawanan siya, at ano ang sabi? Their hands shall be weakened from the work, that it be not done. Yun yung narinig niya na sabi ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya mga dumadalo ng revival, wala yang mararating. Huwag mong pakikinggan sila.
Dahil ikaw ay inaalaala ng Diyos, sila hindi. Hello? Kaya ka narito dahil inaalaala ka ng Diyos. Kaya huwag kang manghihina. Kaya kapag nakakarinig ka ng mga bagay na pinanghihina mo, then pray to God. Now therefore, O God, is strengthened by hands. My hands. So hindi na lakas niya. Lakas na ng Diyos ang ilalagay sa kanyang mga kamay. Wow! Ang intensyon po ng tao ay ikay takutin. Matanda ka na, hindi ka na magkakaroon ng bahay. Huwag mo nga alisin yung pangarap mo. Pwede kang makapagtayo ng bahay at the age of 85. Hello? Hindi po ako nagbibiro. If you continue on believing, mangyayari yung iyong pangarap. Amen? Ano naman ang pakialam nung sasabihin sa iyo ng kapwa mo? Tubero ka lang, hindi ka uunlad. Tubero lang si Smith Wigglesworth, pero 23 patay ang nabubuhay. Hello? It's not us, it's Him. Hindi ikaw, kundi ang Diyos na tumawag sa iyo, kaya tayo magkakasama. Dahil tinawag tayo ng Diyos. Kaya nga unawain mo, ang pagtatagumpay po ay pagtitiwala sa Diyos at di pag-aalinlangan sa Kanyang salita. Maganda ang kinabukasan mo. Amen? Pero huwag mo nang isipin ang kinabukasan mo dahil nakita na ito ng Diyos at tiyak ang iyong kinabukasan. Ang isipan ng Diyos para sa iyo ay maganda. Pero dahil hindi mo pa alam, kaya ikay nanghihina. Pero itong titiyakin ko, alamin mo ang isipan ng Diyos sa iyo. At makikita mo na napakaganda ng iniisip ng Diyos sa iyo. I know my thoughts that I am thinking toward you. Alam mo, huwag kang katulad ng karaniwang Kristiyano na laging nakatingin, paano ba ito? Naniwala ako sa sinasabi ni Pastor. Hanggang ngayon, matanda na ako, wala pa akong nakikitang nangyayari. Laging tandaan mo, ang malaki po ay medyo matagal. Ulitin ko, hindi ninyo narinig, ang malaking pagpapala ay medyo matagal. Pero kailangang pagtiwalaan mo. Amen? Kaya hindi mo sasabihin ito kanino man tao, basta sarilinin mo yung iyong pinaniniwalaan sa Diyos. Isang araw ilalantad ng Diyos ang iyong tagumpay. Kaya nga ikaw ay tatakutin ng dyablo at ang dyablo ay gagamit ng mga tao at ikaw ay sisidlan ng takot. Ang takot po'y kasalanan. Sabihin mo sa iyong katabi, ang takot ay kasalanan. Sa verse 19, verse 13, kahit na malaki ang utang mo, wag mo katakutan ang utang mo dahil ikay bibigyan ng Diyos ng pambayad. Amen? Therefore was he hired that I should be afraid. Tingnan mo, sila Sanballat ay kumuha pa ng kontrata, sige takutin mo si Nehemiah, takutin mo si Nehemiah. At ang mga demonyo, tinatakot ka. Hello? Sasabihin sa iyo ng demonyo, yan ang kahuli-hulihang pinagkakakitaan mo. Nawala! Sabihin mo sa dyablo, kaya nawala dahil papalitan ng mas malaki. Amen? Huwag mo sasabihin, hindi na yata ako mahal ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nga ibinigay niya ang kaisa-isa't bugtong niyang anak. Kaya yung lahat ng nilikha ng Diyos ay para sa iyo at sa akin dahil sa anak. Ulitin kong muli, it's the name of Jesus, not our name. It's the dream of Jesus, not our dream. Kaya nga ang sabi rito, therefore was he hired that I should be afraid and do so. And sin. Na kapag ako ay natakot sa sinasabi nila, magkakasala ako sa Diyos. Dahil ang mga natatakot ay nagkakasala. Wow! Ang bigat, ano po? Heavy. Amen. Mabuti na lamang kung heavy. At yun po ay yun to yung hipo na maliliit na pangsahog. So, and that they might have matter for an evil report. Para sila'y may ikukwento na yang si Nehemiah, duwag yan. Tinakot namin, takot na takot. Yang si Greg Durante, duwag yan. Tinakot namin na hindi mabubuo ang kanyang mga pangarap. Pero si Greg Durante ay hindi nangangarap ng sarili niyang pangarap. Kaya ikaw ay magtatagumpay dahil hindi pangarap mo ang iyong pangarap. Amen? Hallelujah!
Kaya ipahihiya ng Diyos yung mga lumalapastangan sa pangitain ng Diyos. Amen. So as long as you are courageous, be strong and be very courageous, believing the vision, believing the dream, believing the word of God. Mawawala sa iyong paligid yung mga tao na dating kasama mo dahil hindi nila mapaniwalaan yung iyong pinaniniwalaan. Pero huwag kang malulungkot dahil papalitan ng Diyos yun ng maniniwala sa iyo. Amen? That they might have matter for an evil report, that they might reproach me. Gusto nila akong ilagay sa kahihiyan. Yan, si Nehemiah nagsimula pero hindi tinapos. Sa Revelation 21:8, saan ang destino ng mga duwag? But the fearful, wow, saan daw ang punta ng fearful? Their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Saan daw pupunta ang mga natatakot na ipatutuo ang Panginoong Hesukristo? Natatakot sa sakit, natatakot sa kamatayan. Saan daw pupunta itong mga natatakot? Saan? Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch ng Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Doon sa nagliliyab na apoy, na mga apog, brimstone, ano po ba? Parang apog ito, which is the second death. Dahil pag ang isang tao ay natatakot, ang desisyon niya po ay puro compromises. Natatakot na maghirap, natatakot na mabigo, natatakot na magkasakit, natatakot na pagtanda ay walang mag-aalaga sa kanya. Huwag ka pong magbabalak na aalagaan ka. Sapagkat sa pagtanda natin, mamamatay tayo ng normal. Nakaupo ka at kumakain kayo ng almusal, tapos, wala na si Daddy Greg. Kinuha na ng kanyang Panginoong pinaglingkuran niya ng tapat. Hello? Huwag kang matatakot sa kamatayan dahil lahat tayo mamamatay. Matakot lahat tayo ay sa Diyos. Amen? Hallelujah! Huwag kang matatakot sa pagtanda dahil lahat tayo ay tatanda. Tingnan mo ang iyong katabi, maganda yan ngayon. Pagtandaan yan, maganda pa rin yan. Amen. Akala ninyo kung talagang iba ang iniisip ninyo. Ano? Lagi pong yung kagandahan. Alam mo, ako'y tuwa sa matatanda at laging ang bati ko'y ganito. Alam nyo, na-maintain ninyo ang inyong kagandahan dahil bakas pa sa inyong mukha ang kagandahan ninyo nung kabataan. Alam mo, yung magandang compliment na yon ay nakapagpapasigla po ng nanghihinang kalooban. Huwag kang
huramentado dyan na, naku, kaya po nanay kay ganyan dahil tingnan mo ang mukha mo. Wag kang huramentado. Ikaw ay maging labi na laging nagpapalakas ng loob at nagpapaligaya. Amen? Labing nagpapalakas ng loob at nagpapaligaya. One time, may isang lalaki na sa kanyang bayan, hindi mo siya maririnigan ng pintas. Puro mabuti. At siya ay tampulan ng tsismis. Yan ang lalaki dito sa ating bayan, hindi mo maririnigan ng masamang salita. Lahat sa kanya ay mabuti, lahat sa kanya ay maganda. Mabigo man yan, nakangiti pa rin yan. Pero tingnan natin ngayon kung anong sasabihin. May namatay na isang notorious criminal at nakaburol. At yung nakaburol na yun ay walang kabutihang ginawa mula nung siya ay maging tao. Puro kasamaan ang kanyang ginawa. Ano kaya ang sasabihin nito? At siya ay dumating sa burol dahil siya ay nakikisama sa kanyang lahat ng kababayan. At nakita niya yung kriminal. Alam niya na walang mabuti itong nagawa. Pero dahil medyo nakanganga, ewan kung bakit, at nakalabas yung ngipin. Ang sabi niya, naku, pagkaganda nung ginto sa kanyang ngipin. So, ang nakita pa rin niya ay yung mabuti, hindi yung kasamaan. Kaya kung ikaw po ay nakakita lagi ng kagandahan, alam mo, hindi ka po makakaranas ng kalungkutan. Kailangan, tingnan mo ang iyong katabi. Yan ang pinakamagandang nakatabi mo ngayong gabi. Amen? Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. So, ang buhay po natin is a matter of belief. Ang buhay po natin ay kung ano ang ating pinaniniwalaan, ano ang ating sinasampalatayanan. Ano ba ang pinaniniwalaan mo sa iyong buhay? Ikaw ba ay yayaman o ikay maghihirap? Ikaw ba ay gagaling o mananatiling may sakit? Praise God. So, yan po'y nasa desisyon mo. Good success comes from good experience. And good experience comes from bad choices. Hello? So, good experience come from good choices. Kaya nga, kung tama ang mga desisyon mo, magkakaroon ka ng magandang karanasan, at pag ikay may magandang karanasan, magkakaroon ka ng magandang tagumpay. Kaya nga, kailangan tayo tuloy-tuloy sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya, unawain nating mabuti. Saan ba galing ang superstitious belief? Kung titingnan po natin ang ilan, alam mo, siguro, ito, isang kwentuhan. Hindi na siya unlad dahil ang kanyang ninuno, ang tatay at nanay ng kanyang lolo at lola ay ganon. At ang kanyang lolo at lola ay ganon. At ang tatay at nanay niya ay ganon. Siguro, ito ang aming guhit ng palad. Huwag kang maniniwala sa guhit ng palad. Yun po ay sa sine lang at sa nobela. Kaya nga, hindi po guhit ng palad ang tawag doon. Ano po? Laging tandaan mo po, ang unang plano ng Diyos ay paraiso. At ang balak ng Diyos ay magandang kinabukasan. Kaya pag iguguhit mo ang iyong buhay, yun po ay masagana. Dumating si Jesucristo na ang dala ay buhay, at ito ay masaganang buhay, at ito ay mananagana sa sino man na ito ay tatangkilikin. The life of Jesus is an abundant life, and that life will grow abundantly. And what is that abundant life? Lagi mong nakikita ay ang magandang pangarap ng Diyos at magandang ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga kalungkutan at kasamaan. Kaya kailangan magsanay ka po na lumaya sa mga sabi-sabi, sapagkat ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Ano po ba ang bait sa sarili? Hindi mo iniibig ang iyong sarili pag naniwala ka sa sabi-sabi. Marami ka pong maririnig na sabi ng tao, sabi nila,
Huwag mo pong paniniwalaan yon. Sabi nila, imposibleng magkabahay ka, Greg. Ang liit ng sweldo mo. Sabi nila yon. Pero yung pangarap ko ay hindi pwedeng maniwala sa sabi-sabi. Hello? Imposibleng makakapag-broadcast ka, Greg, dahil wala kang pera. Yun ay sabi nila, pero iba ang sabi ng Diyos. Imposibleng magka-television program ka, yun ay sabi nila, pero iba ang sabi ng Diyos. Kaya laging titingnan mo ay ang sabi ng Diyos. At as God says, as the Lord says, kung anong sinabi ng Diyos, paniwalaan mo. At sa unang paniniwala mo, ikay mag-iisa. Dahil nung mangarap si Joseph at ikwento niya sa kanyang mga kapatid, siya ba ay ikinatuwa yung kanyang pangarap? Kinainggitan siya. Dahil hampas lupang bata ito, kabata-bata, malaki na ang pangarap. Yan yung maririnig mo sa mismong mga kapatid niya. At nung yumukod ang buwan at ang araw, lalong nagalit yung kanyang tatay. Ang ibig ba sabihin, pati kaming magulang mo'y luluhod sa iyo? Hindi naman kasalanan ni Joseph dahil pangarap na galing sa Diyos yun. Hello? Ang tao kaya hindi matanggap ang pangarap ng kapwa niya sapagkat gusto niya mas magaling siya kaysa doon sa kanyang kaibigan. Huwag ka pong mag-iisip na mas magaling ka sa iyong kaibigan. Mas iniisip ko, mas magaling kayo sa akin. Mas mahusay kayo sa akin. Ang kaibahan lang natin, marami akong kabiguan kaysa inyo. At kaya naman ako may kabiguan dahil sinunod ko ang gusto ng Diyos. At dahil nga ako'y mangmang, kaya ako'y nabibigo. Ang taong hindi nabigo ay hindi uunlad. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo ilan na ang kabiguan mo sa buhay. So your belief system is very important. Ang sistema ng iyong paniniwala. So, how shall you practice a positive, strong belief system? Number 1, see the vision of God. Kailangan alam mo ang pangitain ng Diyos. At ang pangitain ng Diyos, walang isa mang mapahamak at ang lahat ay maligtas. So what is the vision of God? So you have to train and develop your mind to believe. Sasanayin mo at pahusayin mo ang iyong isipan na laging naniniwala sa Diyos. Amen. Basta laging tandaan mo, ikaw at ang Diyos, lamang ka na. You and God, you are a majority. Number 2, communicate. Communicate the vision of God. Iyo pong ikwento sa piling mga tao na naniniwala sa iyo. Huwag kang magkukwento sa taong inggit sa iyo. Sisiraan ka lang ng loob. Ang pipiliin mo ay yung mga taong iginagalang ka. At sino yung mga taong yon? Yung mga taong iginalang mo. Ang paggalang sa atin, makukuha natin sa paggalang natin sa kanila. What you give will return back to you. Double as what you have given. Kaya nga unawain nating mabuti. Communicate your vision with a great anticipation and great expectation na ito ay nangyari na nung sandali na iyo itong tanggapin. Great anticipation and expectation. Doon po manggagaling ang iyong mga tagumpay at katatagan because you have great anticipation and expectation. Oh, I'm so blessed and so excited. Alam ko po na napagpala kayo sa pakikinig at panonood ng palatuntunang ito. At dalangin ko po na patuloy na dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. And I believe some of you are hurting right now or in pain. Remember, God paid it off. Binayaran na lahat ito ng ating Panginoon. Whatever your circumstances are, God can touch you. God is not bounded by time, nor place, or any limitation. God is a working miracle God. He works 24 hours, 7 days a week.
Kaya nga mga kapatid, ano man ang iyong pinagdaraanan, trust in the Lord with all your hearts. Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Ask and you shall receive. Humingi ka. At ang Diyos ay handang tumulong at magpala sa iyo. Napakaganda po ng mensahe. At nais ko po na ito'y patuloy na ma-download sa inyo, mag-penetrate in every fiber of your being, sa bawat himay-may ng iyong katawan, sa kaibuturan ng iyong puso, dumaloy ang lahat ng salita na iyong napakinggan. At ako po'y mananalangin at dadalangin ko ang lahat ng may sakit, ang lahat ng may mga pinagdaraan ng turmoil, problems, and struggles and adversity. Remember, God grooms you for greatness through adversity. And your adversity is your advancement. Your trial is your triumph. Your test will become a testimony. You are not a victim. You are a victor in Christ Jesus. Kaya ako po'y mananalangin, dakilang Diyos aming Ama, pagpalain mo po ang bawat tagapakinig. Listen to their silent petitions and silent requests. All your promises are yes and amen in Christ Jesus. Lord, you will never withhold any good thing, and every good gift comes from you. Bless them indeed and enlarge their territory. Take them to the next level and pour out your spirit of power, for it's not by might, it's by your spirit. It's not our own strength. It's not our education that will bring success. It's not our connection that will bring to our destiny, but it is our faith in you. It's only our faith in you that can move the hands of God. Kaya Panginoong Diyos, salamat po. We expect great blessing, abundance, and extraordinary, uncommon favor in the lives of the people who are praying with me right now. Salamat po. We give you back all the glory in Jesus' name. Amen. Kaya kung kayo naman po'y napagpala at kailangan po namin ng inyong kontribusyon, ano man ang halaga, just to produce this wonderful television production, it costs thousands of pesos. At kailangan po namin ng inyong ambag. If you love God and if you love Pastor Greg and the whole team and the staff, we will be praying for you as you give. Give now. Do not delay. Bukas po, sa pagbukas ng bangko, pumunta po kayo sa lahat ng branches ng Bangko de Oro, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikaw na taga Cagayan, ikaw na taga Marawi City. And last week, we received a phone call from Singapore, sa Hong Kong. Please wire your support and donation. I-wire po ninyo, use zoom.com to transfer donation from this ministry, and I'm sure you will reap the harvest. As we reap souls, you are part of it. Your name is part of it. Wherever we go, hanggang sa Africa na napapanood ang palatuntunan ito ng mga Pilipinos, Tagalog, English, kasama po namin kayo. Any amount will do. Give to Bangko de Oro Universal Bank account name Greg Durante Ministries Incorporated. Account number 219-800-6784. Andyan po ang mga detalye, nandyan po sa screen, ang mga information kung paano ipapadala ang inyong mga deposit slip. And as our thank you gift, papadalhan po namin kayo ng 1 bottle of anointing oil and one of the best preaching DVD ni Pastor Greg Durante. Again, we just want to thank you in advance. You can visit our website, www.gregdurante.com. I-share po ninyo yung mga preachings because our ministry is not just for the four corners of the building. Ang amin pong layunin to spread the gospel abroad, Luzon, Visayas, and Mindanao, and across Asia. God bless you and receive this. You are for the ultimate harvest. This year is the year of the glory of the Lord, and you will experience favor like never been before. God bless you, and to God be the glory. Nakukuha niyo po. Kaya ang mangyayari, ang palalakasin mo ay ang iyong sarili. You have to encourage yourself to God. Dahil dun sa antas ng iyong pananampalataya, walang makapapantay. Dahil iba ang level mo. Kaya magsarili ka na lang at iyong laging parangalan ng Diyos. Dahil hindi ka rin lang maunawaan. Sapagkat hindi sila ang kausap ng Diyos nung ikay kausapin. Then thirdly, position yourself. Position yourself believing that you will be successful. Ipwesto mo ang iyong sarili na ikay naniniwala na ikaw ay magtatagumpay.
And then fourthly, manage yourself. Pangasiwaan mo ang iyong sarili. Find a place that you can spend you and God. Kumuha ka po ng isang lugar na ikaw ay masasarili ng Diyos at masasarili mo ang Diyos. Sa madaling araw, spend at least 15 minutes with God. Makikipag-ibigan ka lang sa Diyos for 15 minutes at maglagay ka ng oras. Nung may date kaming, nung girlfriend ko pa ang aking asawa, pag may tipanan kami, laging sa harapan ng yung sinemang malaki. Yung, yung cinema na sa kanto ng Quezon Boulevard, Sister Alice? Ano yan? Hindi, yung malaki, Cinerama. Ayan. Kami naman ay kakain lang sa Little Quiapo. Malinis po yung date. At pupunta sa simbahan, mananalangin na sana kaming dalawa magkatuluyan. Yun po yung date. No touch. Hello? Kaya kayo mga kabataan, no touch. Kahit ikaw ang tinatouch. Amen. So, pansinin po natin. You have to manage yourself. You have to line up your life with a vision. Kailangan pangasiwaan mo ang iyong sarili at huwag kang aalis doon sa pangitaing ibinigay sa iyo ng Diyos. Joseph remained faithful to the dream. Solomon remained faithful to the dream. They stayed true on that dream. Kaya't ang kanila sigurong researches is about the dream. Ang kanilang mga pag-aaral ng mga aklat is about the dream. Kaya kung gusto mo ng pagtatagumpay, wag mo nang iyakan yung mga kabiguan sapagkat yung resulta lamang ng hindi natin alam. Failure is not failure at all. It is only the result of things that we know nothing about. Kaya nga unawain mo mabuti, ikaw ay iniaangat ng Diyos, ikaw ay ginagawang mahusay ng Diyos para iangat ka at makapantay mo ay mga mahuhusay. Amen! Kaya nga unawain mong mabuti, labis ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Then thirdly, believe the best. Ang pangatlong bahagi ng ating pagbabago ng isipan, maniwala ka sa pinakamahusay na mangyayari sa iyong buhay. Believe the best. It will happen to your life. It's not education. It's not association. It's not the power that be. It is Jesus. It's the Holy Spirit. It's the blood of Jesus. It's the word of Jesus. So, believe the best that will happen in your life. 1 Thessalonians 5:24, God is faithful and He will do it. Who will do the success? God. 1 Thessalonians 5:24. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Sino raw ang gagawa para magtagumpay tayo? Siya. Glory. Kaya nga ating unawain, believe the best will happen. God is faithful and He will do it. He who started the good work, He will see it into completion. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and perfecter of faith. Lagi kang nakatingin ay kay Hesus Kristo. So, second, on our third point, follow the divine pattern for daily living. Kailangan meron ka pong pattern na susundin sa bawat araw. Number 1, pray to God. Psalms 90 verse 12, this is a good prayer. Psalms 90 verse 12, teach us to number our days. Ikaw po ba ay may plano sa iyong bawat maghapon? So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. So you have to plan your day. So plan and work your plan. Pagdating ng iyong asawa, ano ang plano ninyong mag-asawa? Pagkatapos ng ilang panahon na kayo ay magkalayo.
Kailangan ang unang mamumulaklak sa iyong plano ay gawain ng Panginoon. Sapagkat ang kailangan ay matibay at matatag ang mag-asawa. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom upang ating gamitin ang ating puso para matuto tayo ng karunungan ng Diyos. And then ang pangalawa na divine pattern is Psalms 2 Timothy 2:12, 2 Timothy 2:15, 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truths. So mag-aaral ka po ng salita ng Diyos. Amen? At ikaw po ay bibili ng mga aklat na nagpapatunay ng mga karanasan ng mga nagtagumpay na lalaki at babae sa kanilang pagkatuto sa salita ng Diyos. Para saan ang ating personal na pag-aaral? To be approved in the sight of God and not to be ashamed in His sight because we use the Word of God rightly. Amen po ba? Kaya nga, ang nagsasabuhay ng salita ng Diyos ang magkakaroon ng pinagpala at matagumpay na buhay. Kaya't sa kabuuan, laging tandaan po natin na ang Diyos natin ay napakabuti. Amen? So, tumayo po kayo at maghawak-hawak kamay kayo and I will dedicate that number 13 will be a blessed number for all of us because we believe. Father God, the inspiration of your Holy Spirit is always true. Kaya ang number 13 ay aming idinidedicate sa iyo. Iniaalay sa iyo upang igawad mo ang sobrang pagpapala sa number 13 na bawat isa sa amin na naniniwala sa inspirasyon mo ay magkakamit ng tripling pagpapala sa tuwing ito ay aming dadalhin sa iyo. O sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng salita ng tao mula pa noong unang panahon tungkol sa number 13 ay sinisira ko at ginigiba ko ang kanilang mga pangangatwiran sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ngayon, ang number 13 ay aking ipinapahayag na pinagpalang numero sa lahat, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At ito ay nangyari ngayon sa pangalan ni Jesus. At lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon.
maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa